mga bata. Bago ang lahat, tayo muna ay magbalik-aral. Noong kabilang linggo ay pinag-aralan natin ang tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Tunay nga na napakapinagpala natin dahil ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang iligtas tayong lahat. So sa pagkakataong ito, handa na ba kayo para sa mga bagong kwento? Yan. So bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Put your hands together, close your eyes, and bow your heads. Panginoon, salamat po sa umagang ito na pinagdalaw dito sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Lord, I pray po na maging maayos, Panginoon, ang gawain ito. Gabayan niyo po ang bawat isa, lalo na ang mga bata, upang maintindihan, Panginoon, ang nais niyo iparating. Maraming salamat po. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, palakpakan naman natin ang Panginoon sa buhay natin. Alam kong excited na ang bawat isa. Ngunit bago ang lahat, tayo nang tumayo, tumawid at magburi sa Panginoon. Tara na! Walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking every day, all along the way. Walking in the sunrise, walking in the shadow, walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Walking with Jesus alone. Magandang araw mga bata! Nung nakaraan, pinag-aralan natin kung paano nga ba pinanganak si Jesus. Ngayon naman, samahan niyo ko na alamin kung ano nga ba ang kanyang mga ginawa sa kanyang paglaki. Noong 12 taong gulang si Jesus, siya ay namasyal kasama ang kanyang pamilya. Ngunit, nawala dito si Jesus at inabot ng 3 araw bago nila siya mahanap. Nakita nila Maria at Jose si Jesus sa isang templo na kung saan nakikipag-usap siya sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Namangha ang mga tagapagturo sa dami ng kanyang nalalaman. Hindi na malaya ni Jesus na ang kanyang mga magulang ay naghahanap pala sa kanya. Sinabi niya sa kanilang, "Iniisip ko na alam niyo na naririto ako sa tahanan ng aking ama na nasa langit." Mahal ni Jesus ang kanyang mga magulang at sinusunod niya ang mga ito. Siya ay lumaking malakas at matalino. Siya rin ay kinagigiliwan ng lahat. Noong siya naman ay 30 taong gulang na, siya ay nagpunta kay Juan na nagtuturo ng mga salita ng Diyos. Sila ay nagpunta sa ilog na kung saan dito siya binautismuhan sa pamamagitan ng paglubog at muling pag-ahon. Ginagawa pa rin ito ng mga tao upang ipakita ang kanilang pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Ngunit, pag-ahon ni Jesus sa tubig ay may isang espesyal na pangyayaring naganap. Ang Espiritu ng Diyos ay nanahan kay Jesus, gaya ng isang kalapati. At ang Diyos ay nagsalita mula sa langit. Ito ang kanyang sinabi,
Ito ang aking anak na labis kong kinalulugdan. Pagkatapos niyang mabautismuhan, siya ay mag-isang nagpunta sa disyerto na kung saan ilang beses siyang tinukso ni Satanas na gumawa ng mali. Ilang beses siyang niloloko ni Satanas at ilang beses siyang tinutukso upang gumawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Dito nga kanyang sinabi na mababasa natin sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 4, versikulo 10. Sumagot si Jesus, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Sinasabi ng kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran." Hindi nagtagumpay si Satanas na tuksohin si Jesus na gumawa ng mga masasama. Nagkaroon din si Jesus ng mga kaibigan. Pumili siya ng 12 disipulo o alagad. Tinuruan sila ni Jesus ng maraming mga bagay tungkol sa kanyang Ama na nasa langit. At sila ay tumulong rin kay Jesus sa pagpapahayag naman sa iba. Mahal ni Jesus ang mga bata. Alam nyo ba, nung minsan may isang malaking grupo ng mga tao ang nagkakatipon upang pakinggan si Jesus. Inilapit ng mga magulang ang kanilang mga anak kay Jesus upang ang mga ito ay pagpalain niya. Ngunit sila ay pinaalis ng mga disipulo. Inisip nila na si Jesus ay masyado ng abala o pagod sa mga bata. Nang makita ito ni Jesus, siya ay labis na nalungkot. Inihinto niya ang kanyang ginagawa at inanyayahan ng mga bata na lumapit sa kanya. Sila'y pinagpala ni Jesus. Sabi niya, "Hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag niyo silang pigilan. Ang mga batang gaya nila ang paghaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo na hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos libang tanggapin niyong ito gaya ng isang bata. Mahal na mahal ng Diyos sa mga batang kagaya niyo." Ipinakita rin ni Jesus ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga himala. Ang himala ay isang bagay na tanging Diyos lamang ang makakagawa. Saan man pumunta si Jesus, siya ay nagpapagaling ng mga may sakit. Ang mga bulag ay nakakakita. Ang mga bingi ay nakakarinig. Ang mga lumpo ay nakakalakad at tumatalon pa kapag nahahawakan sila ni Jesus. Minsan, isang ama ang sinalubong ni Jesus. Sabi nito, "Pakiusap, sumama po kayo sa aking bahay. Ang aking anak ay malapit nang mamatay." Sinabi ni Jesus, "Sapagkat ikaw ay nanalig sa akin, ang iyong anak ay mabubuhay. Umuwi ka na at siya ay magaling na." Minsan din ay pumasok siya sa isang bahay ng isang batang babae na namatay na. Ang lahat ay nag-iiyakan noon. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay nito at sinabing, "Bata, tumayo ka." At ito nga ay tumayo. Tunay nga na walang imposible sa Panginoon. Si Jesus ay nakikipag-usap sa lahat, hindi lamang sa mga mayayaman o kilalang tao. Ang lahat ay mahalaga kay Jesus. Ibinahagi niya ang ilan sa mga dakilang aral niya sa mga tao sa isang mabundok na lugar. Ito ang kanyang mga tinuro. Number 1, huwag mabalisa. Magtiwala sa Diyos dahil alam niya ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Pangalawa, maging mapagpakumbaba. Huwag ipagyabang sa iba ang mga mabuting bagay na iyong ginawa. Pangatlo, maging mabuti sa kapwa. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin din sa iyo. Pang-apat, maging mapayapa. Maging mahinahon. Kung ang iba ay galit, tumulong. Ayusin ang problema nang walang away. Pang-5, kung may mga taong gumawa sa iyo ng masama, ipanalangin mo sila. Hilingin sa Diyos na tulungan kanyang patawarin sila. Pang-6, maging tapat at laging gawin ang sinasabi mo o ipinangako mo upang pagkatiwalaan ka rin ng iba. Pang-7, maging mapagbigay at mapagbahagi gaya ng iyong Diyos at Amang nasa langit. Pang-8, huwag maging malupit sa iba.
o kaya'y magsalita ng mga masasama laban sa iba. At panghuli, unahin mo ang Diyos sa iyong buhay. Pangako niya na kanyang iingatan ang lahat ng nagmamahal at sumusunod sa kanya. Lahat ng ito ay inutos natin ng Panginoon upang tayo ay lumaking isang bata na may takot at pagmamahal sa Diyos. Isa sa pinakamahalagang itinuro ni Jesus ay kung paano nga ba natin kausapin ang Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng isang pananalangin. Tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad kung paano manalangin. Sinabi ni Jesus na hindi tayo dapat matakot na hilingin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Maaari nating sabihin sa Diyos ang anumang bagay sa lahat ng pagkakataon. Sabi nga sa Lucas 11, tinuruan ni Jesus ang mga alagad paano manalangin ng ganito. Ama, tulungan mo po kaming sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa bawat araw. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa lahat ng nagkasala sa amin. Tulungan mo po kaming sundin kalalo na po kung kami ay natutuksong gumawa ng mga maling mga bagay. Tinuruan tayo ng Panginoon na magtiwala ng buo sa Kanya. At huwag matakot dahil sa pamamagitan ng pananalangin, kasama natin siya. Ngayon naman, hinihiling ko sana na sabayan niyo ako sa isang panalangin. Ipikit natin ang ating mga mata at iyuko natin ang ating mga ulo. Sabayan niyo ako sa aking panalangin. Panginoong Ama, maraming salamat po sa panibagong buhay na inyong ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat po sa iyong mga biyaya na patuloy na ibinibigay sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa mga aral na aming natutunan. Patawarin mo po kami sa mga kasalanan na aming nagawa. Sinasadya man po namin ito o hindi. Panginoon, tinatanggap ka po namin sa aming mga puso. At hinihiling po namin na isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Idinadalangin ko po, Panginoon, na patuloy nawa akong lumaki na may takot at pagmamahal sa Diyos. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Lord si Jesus, lumayo ka sa akin, Satanas, sinasabi sa kasulatan. Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong palilingkuran. Mateo 4 verse 10. Kumusta mga bata? Ako nga pala, si Teacher Rose ninyo. Kumusta ang pakikinig ninyo sa ikinuwento ng inyong guro sa umagang ito? Naway marami kayong natutunan at nakinig kayong mabuti sa kanilang mga ikinuwento at itinurong aral sa inyo. Ngayong araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang isang activity na inahanda ko para sa inyo. Naway, kahit nandyan kayo sa inyong mga tahanan, ay makapag-participate kayo sa activity inihanda ko. Umpisahan na natin. Simple lang ang kailangan ninyong gawin. Ang kailangan lang ninyong gawin ay tatayo kayo at ititipan nyo ng malaki ang inyong mga baraso kung sa tingin ninyo yung mga bagay na babanggitin ko ay ang mga bagay na itinuro ni Kristo. Maliwanag ba? Itinuro ba ni Kristo kung paano magmaneho ng sasakyan? Pangalawa, itinuro ba ng Kristo ang pagiging matapat sa kapwa? Pangatlo, itinuro ba ni Kristo ang huwag magsalita ng masama patungkol sa ating kapwa? Pang-apat,
Itinuro ba ni Kristo na unahin lagi ang Diyos? Pang-lima, itinuro ba ng ating Panginoon sa Kristo na magpalipad ng saranggola? Sunod, itinuro ba ni Kristo na huwag mabalisa? Pang-anim, itinuro ba ni Kristo kung paano ang tamang paglalawak ng chest? Sunod, itinuro ba ni Kristo kung paano maging mabuti sa ibang tao o sa ating kapwa? Sunod, itinuro ba ni Kristo kung paano mag-jumping jack? Okay, sunod, itinuro ba ni Kristo kung paano magpakumbaba sa kapwa? Sunod, itinuro ba ni Kristo ang pagiging mapagbigay? Sunod, itinuro ba ni Kristo ang pagiging payaso? Sumunod, itinuro ba ni Kristo ang pagkakakaon o pagiging mapagpatawad sa ibang tao? Huli, itinuro ba ni Kristo kung paano maglaro ng football? At huli, itinuro ba ni Kristo ang pagiging mapayapa sa lahat ng oras? At dyan natatapos ang activity na inihanda ko para sa inyo. Naway, nag-enjoy kayo sa inihanda kong activity kahit nandyan kayo sa inyong kanya-kanyang mga tahanan. Muli, maraming salamat, magandang umaga, at God bless sa inyong lahat. Ang isang batang katulad ko, mahina pa ang damdamin ko. Tatakot, kadarapa, mayak-mayak, lumuluwa. Kailangan ko ng kaibigan na lagi kong makakasal. Alam ko na sino siya? Siya ay si Jesus.
ating gawain, tayo ay sabay-sabay na manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga ito na pinagalaw niyo po sa amin. Salamat po sa mga bagong natutunan ng mga batang ito. Nawa, Panginoon, ay maisagawa po nila ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po. Patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa at protektahan. Ito po ang samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos ang mataas na papuri at pagsamba. Hanggang sa muli mga bata. See you next week!